Guys, kailangan ko daw 'tong sagutin kasi ni-request 'to sa atin. So, paano daw? Siyempre walang pera. Normal 'to, guys. Lahat na nag-a-apply mostly talaga walang pera unless na lang kung OFW ka, kakauwi mo lang ng Pilipinas, may pera ka pa nun. Pero kung ikaw ay nasa sa Pilipinas, mostly nag-a-apply diyan is pamasahe lang. Ako nga galing na akong OFW dati. Pero dahil nag-pandemic, naubusan ako ng kaperahan. So, nung nag-apply ako, pamasahe lang din yung dala ko. So, ganito, no? So, marami nagre-request na ito. Paano daw kung walang pera? So guys, alam ko naman na pare-pareho tayo ng pinagdaanan. Siyempre, kung walang pera, gawan nyo ng paraan. So, hindi naman pwedeng akong gagawa ng paraan para sa inyo. Gawan nyo ng paraan. Now, kung ang tanong nyo is ganito, wala akong pera pang placement fee. So, kapag placement fee, ang problema nyo, meron pong nag-aalok ng loan kapag kayo ay nakapasok na sa agency. Ibig sabihin, during ng inyong interview, during ng inyong trade test, during ng inyong medical, kaya nyo yung lahat na suportahan. Pero pagdating sa placement fee, dahil sa masyado siyang malaki, 75, 85,000, minsan merong 90,000 pa, ganyan kalaki, wala kayong pang suporta. Diyan po papasok ang sister company ng inyong agency. Pwede kayong magtanong niyan sa inyong agency kapag malapit na kayong umalis. Paano po kung wala akong pera? Meron po ba kayong maaalok na loan para sa akin? So, pwede kayong mag-loan dyan, guys. And then, tuturuan ko kayo. Pagdating nyo dito, guys, meron ditong loan. Kapag naka 3 months na kayo, pwede kayong makapag-loan dito. So, ginawa to ng tropa ko. Sa Pilipinas, nag-loan siya. Ito, ano to ha? Hindi to kwentong barbero. Sa Pilipinas, nag-loan siya. Pag-loan niya sa Pilipinas, nag-loan siya ng 100,000. I think 80 or 100,000. Pero nung kinumpute niya, ano nga to, yung interest niya, halos nasa 50% ng niloan niya. So, ibig sabihin, parang 120,000 yung babayaran niya. So, ang ginawa niya pagdating niya dito, kasi nga, parang, may nabalitaan siya ng mga naglo-loan. Nag-loan siya dito sa Czech Republic after 3 months. And then, nung nakapag-loan siya doon after 3 months, yun, yung loan niya sa Pilipinas, binayaran niya, dito siya nag-loan sa Czech Republic, and then every month, nagpe-pay siya doon sa loan niya dito sa Czech Republic. So, ako, guys, personally, may loan din ako. So, yung akin naman kasi ginamit ko siya sa renovation ng property. And, may niloan din ako sa kanya. So, nakadepende na lang yan sa inyo. Guys, kung sakali man na gusto nyo, so meron akong referral yan, pwede kayong mag-avail. Pwede kayong mag-avail nun. Pero anyway, hindi totoo talaga, no? Kung wala talaga kayong pera, kasi problem yan ng lahat ng lahat na nag-a-apply. Kahit sinong nag-a-apply, yan talaga ang una mong maririnig. Ang una yung itatanong sa akin, yung gastos eh. Kasi alam natin pare-pareho na hindi natin siya kayang i-sustain yung gastos. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung mga pamapamasahe, gawan nyo ng paraan. Hindi pwedeng lahat uutangin nyo. Kasi pagdating nyo dito, mahirapan kayong magbayad. No? Pagdating nyo dito, hindi ibig sabihin kaya nyo na agad bayaran yan in one click. Hindi po ito Japan. Kasi sa Japan, mabilis lang. Isang buwan ka lang doon, recover ka na. Dito, hindi. So, binibigyan ko na kagad kayo ng konting tip. Kung pamasahe papunta ng agency para sa pag-walk-in, papunta sa pag-trade test, papunta sa visa. So, gawan nyo ng paraan. Yung visa, alam ko medyo malaki yun. I think nasa 15,000 pesos na yata daw ngayon. So, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung ganyan man yung presyuhan ng visa ngayon, guys, gawan nyo ng paraan. Doon lang kayo magbulto ng utang kapag yung placement fee na ang inyong kailangan bayaran. Pero kung matyaga kayo, maghanap kayo ng agency na walang bayad ang placement fee. Meron kasi yan eh. So, hindi ako sure kung ang ED staff tumatanggap pa. Pero alam ko, may napaalis sila dati na ang Alsa ang company, wala siyang placement fee. So, may mga agency rin kasi na walang placement fee. Pero, hindi ako makapagbigay sa inyo ng mga pangalan ng agency kasi nga, hindi ako masyadong kumbaga, hindi ako masyadong nagbibigay ng information pagdating sa mga ganun. Kasi nga, syempre, iba-iba. Baka sinabi ko sa inyo na walang placement fee, tapos biglang pagdating nyo doon is meron pala. So, mag-search na lang kayo, no? So, hindi lang naman akong vlogger, so pwede naman kayo mag-search sa ibang mga vlogs. Baka meron silang mapulot na yun nagpali sila na merong walang bayad ang placement fee. Kasi sa akin may bayad kasi siya. So, maganda kayo sa placement fee ng nasa 75 to 85,000 pesos yan. Minsan inabot ng 90. Yung sabi nga nila is meron daw 12% na VAT din.
na kasama daw doon sa binabayaran. So, hindi ko alam yun kasi dati nung kami, wala naman kami. Kung magkano ang monthly basic salary namin, yun lang talaga yung babayaran namin. For example is, ang monthly basic salary ko, kunyari, na pinirmahan before, kunyari lang to ha, is nasa 16,500. So, way back 2022 to. Ita-times mo siya sa palitan ng month, ng araw na yon. So, I think nasa 2.32 siya or 2.23, something like that. So, basta ang binayaran ko noon na akin is nasa, I think nasa 48,000 pesos way back 2022. Pero, syempre, kung ngayon, aalokin kayo ang monthly basic salary nyo na nasa job offer nyo is nasa 25,000 crowns. Ita-times mo siya sa palitan ngayon. For example, ang palitan ngayon is 2.91. So, yun yung magiging monthly basic salary mo, and then yun yung babayaran mo kay agency. Sabi nila meron daw additional na 12% na VAT tax sa VAT. Yun. Sabi ng iba ha. Kasi may mga nagko-comment sa akin ng ganyan na, ma'am, may additional na po ngayon na ganun, ganyan. Syempre, depende naman yan sa pag-apply nyo na agency. Kapag nagsabi sila na may additional, kung pasok naman kayo, why not? Sige, grab nyo na lang, ganun. So, depende yan ha, guys. Basta, ang masasabi ko sa inyo, kung ang problema ay pera, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto nyo makapunta ng Czech Republic, eto lang yung mindset guys, no? Dalawa lang yung mindset nyo. Pag gusto nyo makapunta ng Czech Republic, gusto nyo bang makuha yung pamilya nyo? Or gusto nyo ba ng long-term na trabaho? Kasi kung ang ipupunta nyo dito sa Czech Republic is para magtrabaho, para lang magtrabaho, at hindi para sa long-term, ganyan, pwede kayong tumanggap sa ibang company, sa ibang country. Anong country? Pwede kayo mag-Taiwan, pwede kayo mag-Japan, pwede kayo dyan sa Middle East kung may magandang offer, pwede kayo sa ibang bansa. Pwede nyo tanggapin. Mas mabilis magpaalis. 3 months pwede ka nang makaalis. 5 months pwede ka nang makaalis. Sa Czech Republic po, average niya is 6 to 8 months. Swerte ka na pag 3 months nakaalis ka na or 4 months nakaalis ka na. Pero, kung ang gusto nyo po ay long term, piliin nyo ang Czech Republic. Isa to sa option. Bakit? Kasi pwede ditong mag-permanent. Kahit hindi ka makapasa ng exam, kung gusto mo mag-stay dito as long as you want, as long na wala kang nilalabag na batas ng Czech Republic, pwede kang mag-stay kahit hindi ka nag-aral, hindi ka nag-permanent residence, pwede kang mag-stay dito as temporary worker. Pwede mong makuha after 6 months ba or 15 months. Hindi ko kasi alam kung approve na yung 15 months kasi before kasi is 6 months lang. Pero meron silang law na gagawin daw nilang 15 months. Hindi ko alam kung na-approve na siya. Pero if ever man na sakali man gusto nyong kunin ang asawa at anak nyo, pwede nyong makuha dito sa Czech Republic. Yan yung mga reason na pwede nyong i-consider ang Czech Republic na maging pangalawang tahanan nyo kung yan yung mga reason nyo. Pero kung reason nyo para magtrabaho, kikita ka ng 50,000 pesos, pwede ka niyang kumita niyan sa Japan. Ako na nagsasabi kasi galing din po ako ng Japan eh. So, kung sa work lang din ang iniisip mo, pwede kang mag-Japan. Pero kung iniisip mo pang long term, makuha mo yung family mo, madala mo dito yung family mo, makapaggala ka sa ibang part ng Europe, piliin mo ang Czech Republic kahit medyo matagal ang pag-alis mo. So, yun lang. I hope